mystery yung pagkawala ni Julie Vega. Ang kinanta ko na natatandaan ko si Mr. DJ. Natalo ako. Somewhere in my past, isang awiting tunay na tumatak sa puso ng bawat Pilipino. A classic love song na nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pag-ibig, pag-asa at buhay. An 80s screen sweetheart na si Julie Vega ay nag-iwan ng isang musikang puno ng damdamin. Patunay na true love never fades. It only lives on through music. Hello friends! Welcome to the Snooki Serna Channel. Naku, masaya po ako ngayon dahil muli po nating aalalahanin ng isang kasamahan sa industriya. Kapwa Regal Baby at isang kaibigan, si Julie Vega. Even though she's no longer with us, her memories remain, especially this special song that she left behind. Ilang beses na itong ni-revive, but the version of our guest today ay talaga naman pong minahal at patuloy na mamahalin ng mga nakakarinig nito. Let's welcome the Revival King, Mr. Jojo Mendrez. Hi, Jo! Hello! Jo, how are you? Dito, medyo busy. Maraming I'm happy for you, ginagawa Jo. ngayon. Oo nga. Naku, pero bago ang lahat, nakapag-subscribe na ba kayo? Kung hindi pa, please subscribe. Of course, like, share, and please don't skip the ads. Thank you. Nagkaroon ka ba ng chance na ma-meet ang nag-iisang Julie Vega? Actually, Cookie, si Julie Vega ay favorite ko talaga siya. Pero hindi ako nabigyan ng pagkakataon na ma-meet siya ng personal. Saan ba, sa anong pelikula mo siya napanood noon? Na-watch ko yung Mga Mata ni Angelita at saka yung medyo hindi ko tinapos panoorin, Cookie, yung horror movie. Yung last movie niya na ginawa, remember? Yung Lovingly You Are Silent. Doon ako natakot sa movie na yun. Oo. Jo, alam mo ba ako, I had the pleasure of working with Julie, mga kabataan namin, yung mga tearjerker films, like, merong Mother Dear, To Mama with Love, merong Dear Mama, Don't Cry for Me, Papa, merong Daddy's Little Darlings, and Where Love Has Gone. So, Regal yun, di ba? Regal Films. Oo, Regal At Films, hindi matatawanan yung mga direktor namin dito. Joey Gosingfiao, Mel Changlo, merong Mario de los Reyes, Mario O'Hara, Lino Broca. Oo, mga sikat talaga. Mga sikat. Oo. And of course, hindi natin makakalimutan, Annalisa. Yan, Si Julie Vega po ang nag-iisang Annalisa. Annalisa, oo. Oo. Ang tagal dun. Oo, tsaka sumikat din si Julie doon sa Mga Mata ni Angelita. Sa dami naman ng mga magagandang kanta, bakit naisipan mong ito yung i-revive mo? Kasi one time, nung nandun ako, Cookie, sa inuupahan naming maliit na bahay sa Lucena, solo lang ako nung kasi wala dun ang mama ko, wala dun ang papa ko. Nandun lang ako ng TV, yung GMA Super Show yata. Basta show ni Herman Moreno, ni Kuya Germs. Yes. Nakita ko si Julie Vega, kinakanta yung song na yun, yung Somewhere in My Past. And the first time na narinig ko yung kantang yun, sabi ko, grabe, napakaganda ng song. Pero wala sa isip ko that time na ako yung kakanta. Wala sa plano, wala anything, wala. Talaga ba? Wala. Kasi favorite ko si Sharon at si Pops. Curious lang ako, why did you like that particular song, yung Somewhere in My Past? Parang syempre bata pa tayo noon, pero somehow nag-resonate sa'yo yung kanta. Ang una siguro naka-attract sa akin is the melody. The Tama. melody of the song. I agree with you. Oo, kasi dun naman magsisimula ang lahat kasi kahit maganda ang lyrics ng song, kung hindi yung maganda yung melody. Hindi rin naman kiklik sa tao, Oo. no? Hindi kiklik sa atin. So yun ang nag-attract sa akin. No? Tsaka syempre, yung rendition ni Julie Vega, tapos looking to her eyes, na bilog-bilog yung eyes niya, na kita mo napakaganda ng face. Totoo. Diba? O kaya,
nagswak yung kanta sa personality niya. Correct. I Pero agree parang with narinig you. ko siya time nung kumanta siya nung galing siya sa hospital noon. Parang nung nag-perform siya sa GMA nung parang kalalabas lang ng Ng hospital. Parang ganun yung naririnig kong balita nung panahon na yun. Yung time na hospitalize si Julie until the time na parang yung health niya nag-decline na, tapos yung eventually I really felt a really I don't know what is parang a strong bond with Julie. Parang ko siyang little sister. Nagkaroon ako ng ganong affinity sa kanya na sakit talaga tanggapin na ang tagal bago ko natanggap na nawala na siya. Oo. Billions of Filipinos ang nagluksa sa pagkawala niya. Diba? Parang hindi makapaniwala kasi syempre hindi maka-confirm kung ano ba yung dahilan ng pagkawala niya that time. Kung di ba may mga usap-usapan na nakulam siya Right. or ganito, ganyan. Right. Kaya parang mystery yung pagkawala ni Julie Vega na parang andun pa rin yung bitin yung tao. So ano ba talagang nangyari? That's true. Oo. That's why si Julie rin will always be a mystery to us. Oo. Parang enigma. Friends, meron po tayong mga kilalang artista, Yes. mga kasama po namin ni Julie sa trabaho noon na nagbigay po ng kanilang, ano ba masasabi natin, parang review Yeah. doon sa ni-revive mo na kanta ni Julie. Panoorin natin, Yes. Jo. Alam ko, nung nirelease yung kanta, narinig ko siyang kinakanta-kanta niya yan. So, of course, it's nostalgic kasi it's sung by person who's close to you. I'm sure kung narinig ni Julia, matutuwa siya. Para pumapasok ako dun sa kanta na nadadala ako ang galing mo at ang galing ng pinili mong kanta at ang galing ng boses mo. Nakaka-relax yung song. Nakaka-relax siya. Pagka pinakikinggan ko yung rendition ni Julie, na pag naririnig ko siya, it kind of makes my heart feel a little bit sad. Pero itong rendition ni Jojo, congrats, Jo. Alam mo bang, ginawa mo siyang nakaka-relax sa tenga. Parang na-relax yung diwa ako dito sa kanta mo, Jo. Ay, naku. Ay, nakakayak naman. Napakagaling talaga. Iba ang interpretasyon talaga ni Jojo sa pagkaumawit po ng isang awitin at mararamdaman niyo po yung kanyang pagkanta na nanggagaling po sa puso. Ay, maraming salamat. Si Janice, Maricel, si Miss Nora Honor, Honor, mga oo. kaibigan, mga nakasama ni Julie, kami, ng mahaba-habang panahon nung siya'y nabubuhay pa, mga colleagues kami niya sa industriya. And we will never forget Julie. Paano nabago ng kantang ito ang buhay mo, Jo? Actually, napakalaki ng ginawa nung kantang ito sa akin, Cookie. At saka yung pinagdaanan ko para ako yung kumanta ng song. Kasi hindi normal yung process na nangyari. Kasi nagkameron ng audition for the song. Nung time na yon, several years ago, before pandemic pa to. Before okay. pandemic pa, matagal na yung song Matagal na yan. na, Oo. na gustong i-remake. Oo, so nag-audition ako, tapos marami yung nag-audition, may mga kilalang singers na nag-audition for the song. So parang hindi normal yung nangyari kasi ang plano ni Doc Mondel Rosario for this song, gusto niya maging special. May hinahanap daw siyang tunog na yun yung reason niya. Gusto niyang merong bagong boses siyang maririnig for that song. Eh, that time, mas malaki pa ako noon, Cookie. Mas malaki pa ako noon. So sabi ko, parang ang hirap naman pumasok nito kasi with my looks na sobrang laki nung time na yon, I need to trim down, ganyan-ganyan. Sabi ng mga former managers ko, hindi, kaya mo yan. You join, Jojo. So nagbigay ako ng audition piece for the song. So, nagkameron ng shortlist. Isa ako dun sa tatlo. Di ba? Sa tatlo. So, nung Marami din nag-audition. marami nag-audition, may mga kilala sa industriya. Kaya alam kong hindi ako makakakuha noon. Kumbaga, tama na nag-audition ako, Right. mapasama ako sa shortlist, masaya na ako noon. Parang you just wanted to try it out. Yes. Pero you did not have high hopes for it na ikaw ang mapipili. So, nung after a week, nung tumawag si Mondel Rosario sa former manager ko, sinabi ni Mondel Rosario,
si Jojo ang choice ko. Kahit nakuha ko na Cookie yung song, ang tanong dyan, paano ko tatawirin na magiging kayang maganda yung recording ng song? Oo nga. So, Paano mo na itawid yun? ang gumawa ng areglo ng makabagong Somewhere in My Past, si Marvin Querido. Oo. Marvin Oo. Garrido. So, nung record ko yung song, ilang beses ako na-hospitalize, Cookie. 3. Bakit? Kasi nagpa-shockwave ako because nag-block yung kidney stone ko. So, di na-postponed ang kasi may plano kailan ilalabas to, kailan ayusin pa yung song. Then, nag-block na naman ulit after couple of months. Tapos, another ganun ulit, ang dami. Tapos, nawala pa yung father ko because of this COVID, I'm sorry. Kaya, ang daming proseso na parang tuwing dapat ilabas yung song, laging napipigilan siya. Oo. Kaya parang sabi ko, parang hindi na sa akin tong kantang to kasi parang natatakot ako kasi every time may planong ilabas yung song, laging may pangyayari. Laging nagkakasakit ang mama ko. Basta laging may masamang nangyayari for my family, sa sarili ko mismo. Ano yun? Nakapag-recording ka na that time? Nag-recording na tapos inulit ulit. Inulit mo na lang ulit? Inulit ko ulit kasi may gustong tunog si Mon Del Rosario. Ayaw niya ng bubuga, ayaw niya. Gusto niya itong emosyong ito. Ganun. Kaya paulit-ulit. Parang, Did you go through a training while recording? Meron akong voice coach. Kaya nga lang, syempre, ang kailangang tumugma doon sa gusto nung... Sa feeling. nung composer. Ganun yun. So, nung matapos na yung song, at every time na gusto naming ilabas, laging wala siya sa panahon. Oo nga. Oo. How did it eventually happen na ito na biglang, ito na yung araw? Kailan nangyari yun? December. December 2024. Eventful, December, December 2024. Ang tagal na panahon Christmas ng... gift sa'yo ni Lord. Ang tagal na panahon na pinagplanuhan. Pero last minute, sinabi ko, kahit anong mangyari, i-release ko na to. I-release ko na to. So, na-release yan 2025, hindi 2024. Nag-decide kami i-release ang song 2024, December, pero nalabas siya through social media muna, 2025. Wala sa radio, wala akong kontrata with any recording company. So, ang ginawa namin, sige, para makita natin kung gusto ng tao yan, nakiusap ang management ko sa malalaking content creator, mga vloggers na ganyan, nakiusap sila na gamitin ang song. Yung mga vloggers na tumulong sa akin, nakikita ko 1 million views, 5 million views. So pag pinagsama-sama mo siya, Cookie, ng several months of patugtog na patugtog sila, more than 65 million views ang nakarinig nung kanta ko. Pinakikita sa akin ng Panginoon na meron akong ibibigay sa iyo pero maramdaman mo bago mo ma-achieve to, meron kang dinadaan ng proseso para hindi mo makalimutan yung pagkatao mo. I think yun yung gustong ipakita sa akin ng Panginoon. Na-realize ko siya nung pumutok na yung doon ako nakilala kasi Cookie. Napag-usapan ako for the Somewhere in My Past na song ni Julie Vega. Pero nung pumutok na yung mga escalator, na namimigay ako ng ganun, doon siya nag-viral. Kaya parang sunod-sunod na siya. Meron akong song from Jonathan Manalo, Nandito Lang Ako. Di ba nakakatuwa? Diba? Meron ng offshoot na ito sarili mo ng single talaga, original. So how did it change your life? Malaki, Cookie, kasi dati, pag may mga kasamang artist yung former manager ko, medyo nakakaramdam ako ng, hindi naman inggit, kundi pag nagpapapicture yung mga fans sa kanila, ako sa akin wala. As in wala. Kasi hindi ako kilala. Pero ngayon, nakikita ng management ko na pagpunta ko ulit sa isang mall, pagpunta ko sa ganito, ang dami na nagpapapictures. Uy, ikaw, wala si ganun. Uy, naku, sana makita tayo sa escalator. Nakakatuwa, hindi na sila yung, di ba? Nakakatuwa makita sa escalator kasi alam nila yung... Ang ganda ng song mo, ganito, ganyan. So yun, nakikita ko, ang pinaghirapan ko. Kahit saan lugar, pumunta kami ng Bulacan, ng Clark, ng makikita kong Di ba nagbubunga na, ha? Oo, Pinaghirapan mo. Parang, nagbubunga na yung pinaghirapan. Jo, nag-visit ka kay Julie, di ba, doon sa Loyola Memorial Park? Mm-mm. Parang gusto kong panoorin
yung naging visitation mo na yun kay Julie, recently nag-visit ka pa sa salamat para pasalamatan si Julie sa kanyang puntod sa Loyola Memorial Park. Kamusta naman yung ano, yung pagbibigay pugay mo kay Julie? I met you just tonight, but I keep wondering why. Ang pakiramdam ko sa pagdalaw ko kay Julie ay andun yung masaya at saka na-excite rin akong makita muli siya. Ang prayer ko kanina kay Julie, sinabi ko sa kanya na yung song mo na sikat no na naputol kasi nawala siya. Sabi ko, Julie, yung song mo na sikat noon, nadugtungan ko ang pagsikat noon kahit paano. At sana masaya ka na nakikinig. At yun yung feeling na, yun yung nasa isip ko kanina nung nagpe-pray ako. John, ano yung naging feeling mo nung nandun ka na actually sa puntod ni Julie and you're really now able to talk to her? Mas nagi akong parang emotional ako kasi nag-sink in na, Cookie, yung naitulong ng song niya sa akin. Nag-sink in na kasi noon parang nananaginip ako natotoo ba itong nakikita kong million views na to, ganyan. So never pumasok sa isip ko yung kaya parang nagpasalamat ako sa kanya na with her song, yung legacy niya never yung mawawala kasi nasa puso ng tao Andun na kasi paano mo mawawala ang isang Julie Vega and syempre yung iniwan niyang kanta na nakatatak sa puso ng tao. Joy, you are called the Revival King. Itong title na ito na Revival King, papanindigan mo na ba talaga ito, Joy? Nasa isip ko, hindi ako deserving for that title kasi maraming mga nauna, maraming gumawa ng mga remake. Nangyari lang ito kasi, Cookie, nung first na nagbigay ang PMPC Star Awards for Music ng Revival Song of the Year. So, nung kinanta ko yung Handog, never kong inisip na mapipili siya ng PMPC for that category, the Revival Song of the Year. Congrats, So, Joy. kinanta ko yung Handog na yon because of Nora Honor. So, nagustuhan ng PMPC. Doon nagsimula ang lahat. Ano yung mga considerations mo sa pagpili ng pag-revive ng isang kanta, Joy? Kino-consider ko muna yung melody. Ah. Yun lang, melody lang muna ang inaano ko. At saka, ano yung thought nung kanta na mabenta sa mga nakikinig ngayon. Kasi syempre, hindi naman, kasi ngayon, syempre hindi ka naman gagawa ng kanta, Cookie na basta yung gusto mo. Hindi ganun. Kundi You have to kailangan ano yung gusto ng tao. Kasi sila makikinig So talagang ang lesson din, siguro lesson to be learned is you have to be patient, no? Kailangan pasensya lang talaga. Pasensya lang And talaga. una siyempre sa lahat, faith, di ba? We Yan. have to really surrender everything up to God. Number one talaga, Unang-una sa lahat. Cookies, Panginoon, kasi siya talaga yung bumago ng buhay ko. At hindi lang ngayon, kundi nung Kahit noon pa. Kahit noon pa. Hindi ko na lang makwento pa yung buhay Jo, na ikwento mo para mas Ikwento ko? malalo na makilala si Jojo. nakahiga lang ako, Cookie, sa papag. Natutulog ako doon na may foam ako. Na Maiyak lang ako sa'yo, Jo. Puro surot. Oo. Ang kulambuko, yung mga edge ng kulambuko, puro surot. Nangungupahan lang kami sa maliit na bahay. Wala, as in wala. Wala kang makikitang future ko. Pero, bata pa lang ako, lagi ako nananalangin sa Panginoon. Sabi ko, Lord Jehovah, kayo na pong bahala sa akin, ganyan-ganon. Sorry po sa lahat ng mga nagagawa kong pagkakamali. Ang tanging pumapasok sa akin, Cookie, wala akong naririnig na boses, but at the back of my mind, sinasabi ng Panginoon sa akin, ibibigay ko lahat ang pangarap mo, basta mahalin mo ang magulang mo at maging kang mabuting tao. Do you remember that time yung nagkaroon ka ng breakthrough miracle? You remember that specific time? Nagsimula yun sa real Sa estate. real estate. Kasi wala akong alam sa real estate, pinasama lang ako ng mama ko, o sumama ka sa tita mo para makita mo yung buhay ng real estate. Ayoko. One day, merong isang malaking investor na Chinese sa Manila na kailangan ng property sa Lucena. Hindi nila ma-close ang deal several years.
So sabi, ilalapit daw sa akin para daw magturo ako ng properties. Nung dumating itong mga mayamang Chinese na to, hindi ko pinapansin, Cookie, kasi nakamumurahin silang sasakyan. Di ba? Do not judge a book by its Oo, cover. kaya sabi ko talagang ang Panginoon may pinaparating sa isip ko. Kaya tamad na tamad ako. Sabi ko nung araw na yun, sige, para lumang magkahilayaan, kahit hindi ako prepared, magtuturo na lang ako ng property. Total, baka pinapagod lang ako nito. Correct. Kaya Kaya pa pumasok sa mind mo. Oo. Kaya Yung lahat, enemy talaga, bibigyan tayo ng Yes. mga negative thoughts. kaya lahat ng tinuturo kong properties, lahat ng pinagtuturo ko, never pumasok sa isip ko na after a week, tumawag sa akin ang broker ng mga Chinese na yon na natuwa sa'yo si Mr. Yap. Ang mayamang Chinese na may-ari ng Lepanto Minings. Oh, my goodness. Lahat ng Lepanto. tinuro mong properties, kukunin nila sa'yo. Kaya mo yan, Bibilhin nila. nahihilabot Several ako. years. Naiiyak naman Cookie, ako. several years. Hindi nila nasarado, pero ako isang iglap kong tinuro, bibilhin nila lahat yon. But the problem is, yung bang pinagtuturo kong yun ay for sale na tinamad lang ako ng araw na yun. Turo mo lang Di ba, Cookie? para matapos na. Oo, para matapos lang. My God, parang hindi ako binaybay ko lahat yung pinagtuturo ko, nirecollect ko lahat yun. At talagang binigay ng Panginoon, all those properties, Cookies, ay lahat ay for sale. Tinan mo yun. Kaya Thank buhay ang God. Panginoon, Cookie. Buhay ang Ay, Panginoon. Kaya, amen, amen, sa totoo lang, amen. kaya ako yung living witness na ang Panginoon ay kikilo siya. May mga panahon na akala mo wala, pero andon. Paano ba nagsimula yung hilig mo sa pagkanta? At the age of 10, Mm. sumali ako, Cookie, sa... Mahilig kasi kong gayahin si Julie Vega kasi yung mata ng hilita kami mga bata. Ganun. Ganyan. Ang first na naalala ko, parang 10 or 12 years old ako, sumali ako sa Pitogo, Quezon kasi doon kami dinadala ng lola ko tuwing bakasyon. May singing contest doon. Ah, Oo. Ang kalaban ko yung nagtitinda ng balot, may mga edad na bawal akong sumali kasi under Bata ka wala pa nun. bata. Yes. Pero pinagbigyan kasi makulit ako. Ang kinanta ko na natatandaan ko si Mr. DJ. ay, baka Sharon ko rin. Mr. Kasi itong friend natin. Natalo ako. Natalo ako. Iyak na iyak ako. Iyak na iyak ako, natalo ako. Pero binigyan ako ng consolation ng mga judges kasi nakyutan sa akin. Oo, di Doon ba? nagsimula yun. Nag-ano rin ako, nag-try din ako na actually, kaklase ko si Julino Magdangal, Jan Marini, si Lindsay Custodio. Aba, mga Angelic, sikat na artist at sa ano, magagaling na nag-workshop kami. performers. We workshop singer, together with actors. at the Ryan Music Studio. You trained there also? Magkakaklase No kami wonder. noon. Oo. Jo, ano yung next? Ano pa yung mga pang-aabangan namin? Ano ang mga next pang mangyayari sa buhay at karera Oo, ni Jojo yan. Mendrez? Madami, ano yung Cookie. aabangan pa namin? Madami, Cookie, kasi syempre, idol kita sa YouTube. Oh. Magkakameron na rin ako ng Thanks, YouTube Jo. channel ko. Ay, praise God for that. Oo. Jo, meron kang Christmas song. Yes, I have a Christmas song. Actually, nung narinig kong ginawa ni By Jonathan Manalo. Jonathan Manalo, nung present niya sa boardroom, Diyos ko, tumaas, Cookie, ang balahibo namin. Super nice ng song. Siyempre, andyan ang Pasko na Sinta ko ni Gary Valenciano. Super hit na yon. It's in the heart of the Filipinos lahat. Right, And right. the song of Ariel Rivera na Sana Ngayong Pasko. So ngayon, pinagkaloob sa akin ng Star Music to do this Christmas song composed by Jonathan Manalo. Ang title is Ngayong Pasko'y Ikaw Pa Rin. Kaya malaki ang pressure sa akin kasi sana magustuhan ng tao. Laging pinagpipray ko sana maantig ng puso kasi the song is about yung taong nasa puso mo siya na gusto mong siya pa rin. Gayong Pasko ito sa darating ba, siya pa rin ang makasama. The problem is, andyan ba siya? Message mo, Jo, sa fans mo at sa fans ni Julie. Mm-mm. Una sa lahat, nagpapasalamat ako, Cookie, sa mga taong, sa lahat na nagmahal sa akin, nag-support sa akin, at hindi ko po makakalimutan yan habang ako'y nabubuhay. Maraming salamat sa lahat ng mga naka-encounter ko sa industriya na nagsisimula ng mag-multiply na dati isa lang, ngayon dumadagdag na, at saka yung nagbigay sa akin ng mga gandang komento, mga sikat na artistang pinapanood ko lang sa telebisyon. Ngayon, kasaluhan ko na ang Reyna
Reyna, Snooki Sir na hindi ko makalimutan ang blusang itim mo. Naku po, praise God. Thank you. Kung meron kang ipagpapasalamat sa Panginoon sa naging buhay mo, ano yung gusto mong sabihin kay Lord, makakaharap mo siya ngayon? What would you tell Him? Maraming salamat, Panginoon, Jehovah, dahil sinimulan mo ang buhay ko nang ako'y mahirap. Kasi kung hindi ko dinaanan yung prosesong yun, hindi ako magiging mabuting tao sa panahon ngayon. Ayoko kong ipagmalaki na mabuting tao, pero in my heart, at siguro sa mga taong nakakasalamuha ko, alam nilang hindi ako maramot at ako ay mapagpatawad. May ginawa mang masama sa akin ng isang kapwa ko, madali akong makalimot sa kasalanan sa akin. Tsaka yung boses na naririnig ngayon, hindi po akin yan, sa Panginoon yan. Maaring isang anghel ang sumasanib sa akin, Cookie. Ayan, ito ang kanta para sa'yo. Yun na. Kaya, alam ko, maraming salamat, Panginoon, for that. Thank you, Jo. Thank you. Words to ponder from Lamentations chapter 3 verses 22 to 23. Because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Amen. Jo, with your permission, I would like to thank our sponsors. Yeah. I'd like to thank Jill Stewart, Imported Eyewear. Maraming salamat po sa inyo. Miss Ace Nepomuceno Chang, Ma'am Ace, thank you for always supporting us. Omnident Dental Center, thank you so much. They are located at 1706 Rimando Building, E. Rodriguez Senior Avenue, Cubao, Quezon City. Caratura Jewelry, thank you so much. Hair Shop Salon, to my sister Lucy Britannico, thank you so much. Mia Maison Home Fragrances, and of course, Tita Bambi Fuentes, thank you so much, aking magandang hair and makeup, Jo. Bambi Fuentes Hair and Makeup Studio. Ini-invite ko yung ating mga nanonood ngayon. Kung nag-enjoy po kayo sa inyong napanood ngayon, please like, share, and subscribe, and press the notification bell para alam nila yung mga susunod na episodes na lalabas. At sa mga subscribers natin, thank you for hanging on, guys. And I really appreciate that. Jo, meron akong konting gift Wow, thank for you. you. Gift namin Oo. from Mia Maison. Thank you for Napakabangong home fragrance. My Thank favorite. you so much. Thank you so much, Thank you. Jo. Some songs never grow old. They live on through voices that keep their meaning alive. Salamat, Jojo Mendres, sa pagbibigay buhay sa mga awitin na nagpapaalala sa amin to love, to feel, and to remember. Ito po si Snooki Serna. Maraming salamat po sa patuloy na suporta at pagmamahal. And always remember that whatever happens, rain or shine, friends po tayo. Thank you, God bless you, and I hope to see you soon. Thank you.